Alleluia, 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 Alleluia. Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan. Ako'y kanilang susundan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon mula sa sinagoga, si Jesus ay nagtuloy sa bahay nina Simon at Andres. Kasama niya sina Santiago at Juan. Nararatay noon ang biyenan ni Simon Pedro dahil sa matinding lagnat, at ito'y agad nilang sinabi kay Jesus. Nilapitan ni Jesus ang babae, hinawakan sa kamay at ibinangon. Noon di inibsan ito ng lagnat at naglingkod sa kanila. Pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga inaalihan ng demonyo, at nagkatipon ng buong bayan sa may pintuan ng bahay. Pinagaling niya ang maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman, at nagpalaya siya ng mga demonyo. Hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito, sapagkat alam nila kung sino siya. Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagtungo sa ilang napuok at nanalangin. Hinanap siya ni Simon at kanyang mga alagad. Nang siya'y matagpuan, sinabi nila, "Hinahanap po kayo ng lahat." Ngunit sinabi ni Jesus, "Kailangang pumunta rin naman tayo sa mga kalapit bayan upang makapangaral ako roon. Ito ang dahilan ng pag-alis ko sa Capernaum." At nilibot niya ang buong Galilea na nangangaral sa mga sinagoga at nagpapalayas ng mga demonyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Alam po natin na tayong mga Kristiyano at sumusunod sa Panginoon ay laging nagtitiwala at nananampalataya sa Kanya. Pero alam din natin, mga kapatid, na merong mga pagkakataon na kahit malakas yung ating pananampalataya at pagtitiwala, merong mga oras at pagkakataon na nandoon din ang ating pagdududa. Sa mga oras na tayo ay humaharap sa pagsubok, minsan tinatanong natin ng Panginoon, "Nasaan ka?" Kapag tayo ay humaharap sa problema, minsan natatanong natin ng Panginoon, "Totoo nga ba ikaw?" Malakas ang pananampalataya, malakas ang pagtitiwala, pero umaabot sa punto na meron tayong pagdududa. Meron tayong mga katanungan. Pero mga kapatid, kung napakinggan po natin ng maigi ang ating ebanghelyo, tila patuloy tayong pinapaalalahanan ni Jesus na siya ang unang aabot sa atin. Na siya ang unang lumalapit sa atin. Sa atin pong ebanghelyo, ang kanyang mga alagad, hinahanap ang Panginoon. Bakit nila hinahanap si Jesus? Dahil marami ring naghahanap kay Jesus. Yung mga taong naghahanap ng kagalingan,
yung mga taong gustong makita ang Panginoon, yung mga taong gustong makatanggap ng biyaya at grasya ng Panginoon. Pero mapapansin natin doon sa ating ebanghelyo, ang sabi ng Panginoon, kailangan pumunta rin naman tayo sa mga kalapit bayan upang makapangaral ako. Di ba isang pagpapakita ito sa atin mga kapatid, na ang mahal na pong Jesus Nazareno, ang siyang naglalakbay upang abutin ang bawat isa sa atin. Kaya nga, kung meron tayong pagdududa, minsan hahayaan natin na kumilos ang mahal na pong Jesus Nazareno at sabihin sa atin, huwag kang mag-alala, nandito ako, sasamahan kita. Sa mga oras na tayo ay puno ng pigati, na akala natin tayo ang dapat lumapit sa mahal na pong Jesus Nazareno. Pero hindi natin napagtatanto na minsan, bago pa lang tayo lumapit sa Kanya, una na siyang nag-aabot ng Kanyang pag-ibig, awa at kamay para sa atin. Sa madaling salita, mga kapatid, ang pagkilos ni Jesus ang siyang unang pagkilos para sa atin. Kaya nga, kung nandoon man yung pagdududa, kung minsan nandoon man yung pagdadalawang isip sa Diyos, sa mahal na pong Jesus Nazareno, tandaan mo, unang kumikilos ang Diyos. Unang naghahanap ang Diyos. Yun po yung unang mensahe marahil ng ating ebanghelyo. Ano po yung pangalawa? Mga kapatid, ang buhay ni Jesus ay buhay ng paglilingkod. Sa araw-araw, marahil si Jesus nung mga panahon na iyon, pumupunta sa iba't ibang lugar. At anong kanyang ginagawa? Nangangaral, nagpapahayag ng salita ng Diyos, nagpapagaling ng mga may sakit. At marahil sasabihin natin, nakakapagod iyon. At marahil si Jesus, tatanungin natin, napapagod din kaya siya? Kung titingnan natin mga kapatid, kailanman ang Diyos hindi mapapagod. Pero si Jesus, bilang tao kagaya natin, marahil nandoon din yung kanyang kapaguran. Pero saan kumukuha ng lakas si Jesus? Sabi sa ating ebanghelyo, si Jesus ay pumunta sa ilang napuok. At ano ang kanyang ginawa? Madaling araw, nanalangin, nagdasal. At yun marahil ang ipinapaalala sa atin sa araw na ito. Kung gusto natin ng tunay na kapahingahan, saan tayo makatatagpo ng kapahingahan na ipinagkakaloob sa ating ebanghelyo? Sa Diyos. Minsan ang buhay natin puno ng kapaguran. Hanap buhay dito. Pero sa kabila nun, ganon din naman ang karanasan ni Jesus. Araw-araw niyang ipinagkakaloob at ibinibigay ang sarili. Pero hindi kailanman nawala ang oras ni Jesus para manalangin. Dahil sa mga oras na nanalangin si Jesus, yan din ang mga oras na siya ay nakapagpapahinga at kumukuha ng lakas. Mga kapatid, nakakapagod ang buhay. Pero sa kabila ng nakakapagod na buhay, merong lakas na ang Diyos lamang ang makapagbibigay. Merong lakas na ang mahal na pong Jesus Nazareno lamang ang makapagbibigay. Kaya sana po sa buong araw na tayo ay nagpapagod, sa buong araw na tayo ay naghahanap buhay, maglaan tayo ng oras
para sa Diyos. Hindi man malaki, ngunit karapat-dapat na oras para sa Kanya upang tayo ay makakuha ng lakas. Mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa, dalawang bagay po ang pinapaalala sa atin. Ang Diyos ang unang kumikilos. Si Jesus, ang mahal na pong Jesus Nazareno, ang unang kumikilos. At kung siya ang unang kumikilos, sa buhay pananampalataya natin, nakakapagod man ito, alam din natin na siya ang magbibigay sa atin ng tunay na lakas. Yan po ang hilingin natin sa Panginoon. Pasalamatan natin siya sa kanyang biyaya at pagkilos sa buhay natin. At hingin natin ang kanyang presensya na nawa ang mahal na pong Jesus Nazareno ang maging tunay nating lakas sa ating buhay. Amen.